Nagsimula ang pelikula habang nasa kanilang opisina si Jack. Siya ang manager ng kanilang kumpanya na gumagawa ng mga tissue. Kapag oras na ng uwian, si Jack ang pinakahuling empleyado na umaalis. Hindi para mag-overtime kundi para maglaro ng paborito niyang laro sa computer na Pac-Man. Bago siya uuwi, tinitext muna niya ang kanyang asawa na si Dina, kahit na hindi siya kailanman sinagot ng babae. Iyon ang dahilan kaya nawili siya sa kalalaro ng Pac-Man bilang pambawas sa stress na nararamdaman. Wala ding silbi ang pag-uwi ng maaga sa bahay dahil mga malalamig lamang na pagkain ang kanyang inaabutan, kasing lamig ng kanyang asawa sa pakikitungo sa kanya. Nagbago na ang kanyang asawa na dati ay hinihintay siya at sabik sa kanyang pag-uwi. Kahit sa pagtulog, kulang na lamang na sabihin sa kanya ni Dina na ayaw niya siyang katabi. Sa umaga lang sila nagkakaharap at kinakausap lamang siya ni Dina kung nabayaran na niya ang mga bills ng tubig, kuryente at iba pang bayarin. Kahit sa pag-alis ni Jack, parang wala lang sa kanyang asawa. Napag-usapan nila ng kanyang kaibigang si Anand ang kanilang sitwasyon ni Dina. Sinabi ni Anand na napakaswerte ni Jack dahil maganda ang kanyang asawa. Kaya lang, nawawalan din ng gana ang mga babae kapag nabuboring sila sa bahay at wala namang ginagawang ikakasya nila ang mga lalaki. Pinayuan siya ni Anand na kung minsan, kailangan pa rin naligawan ang mga babae para mapanatili nila ang kasabikan sa asawa. Isa sa mga gustong-gusto ng mga kababaihan ay ang sinusorpresa at nakakatanggap ng bulaklak. Naisip ni Jack, tama ang sinabi ni Anand, dahil anniversary nila ng araw na iyon, umuwi na si Jack ng maaga at naisip na ibili ng bulaklak si Dina. Sa kagustuhang makatipid, pumasok sa sementeryo si Jack at naghanap ng mga iniwang bulaklak doon. Nang makakuha ng bulaklak, umuwi si Jack, dahan-dahan siyang pumasok sa bahay para isorpresa ang kanyang asawa. Sinilip niya ang kanilang kwarto, si Jack ang nasorpresa at natigilan dahil may ibang kaulayaw si Dina. Sobrang bigat sa dibdib ang nararamdaman ni Jack dahil sa galit, hindi niya lubos maisip na pagtataksilan siya ni Dina. Gusto sana niyang sugurin at patayin ang dalawa, pero, habang matino pa ang kanyang isip, umalis na lamang siya sa bahay. Nagtatakbo si Jack na hindi alam ang kanyang pupuntahan, napaupo na lamang siya sa isang tabi nang mapagod at bumigay ang kanyang katawan. Sa isip niya ay gusto niya silang gantihan pero nangingibabaw ang pagmamahal niya sa asawa. Inisip niyang maaring ang kasalanan niya ang lahat. Para maliwanagan kung ano talaga ang puno at dulo kung bakit nagawa ni Dina ang kumaliwa, hinintay niya ang paglabas ng kalaguyo ng asawa. Sa kanya sinundan hanggang makauwi, sa isang mansion pumasok ang sasakyan ng lalaki at sa halagang 300 ay nakuha ni Jack sa gwardya ang mahalagang impormasyon na kailangan niya. Ang lalaki ay si Damot, asawa ng mayamang babae na si Daldali. Aakalain ng iba na maswerte si Damot dahil nakapag-asawa ng mayaman, subalit, ang katotohanan ay para lamang siyang alipin ni Daldali at ng kanyang mga biyenan. Gaya ng dati sa pag-uwi ni Jack, mahimbing nang natutulog si Dina. Wala siyang kamalay-malay na alam na ng asawa ang kanyang kalokohan. Tahimik na inalam ni Jack ang numero ni Damot sa cellphone ni Dina. Kinaumagahan, nagtaka si Dina dahil hindi na nag-almusal ang asawa at umalis nang hindi namansin. Sa kanilang opisina, tinawagan ng bangko si Jack tungkol sa kanyang mga bayarin, at hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pambayad. Naalala niya ang sinabi ng gwardya na mayaman ang mag-asawang Damot at Daldali. Nakaisip si Jack ng paraan at kinuwente niya ang babayaran na halos umabot ng 20,000. Gamit ang bagong bili niyang cellphone, tinext niya si Damot. Hindi nagpakilala si Jack, sinabi lang niya na alam niya ang ginagawa nilang milagro ni Dina. Hindi siya magsusumbong sa asawa niyang si Daldali kung magbibigay siya ng 30,000. Nagulat sina Damot at Dina nang matanggap nila ang mensahe ni Jack. Natatakot si Dina na malaman ng kanilang mga asawa ang ginawa nila kaya pinilit niya si Damot na ibigay na lamang ang hinihingi ng taong nang ba-blackmail sa kanila. Nilambing ni Damot si Daldali at nanghingi ng 30,000 para daw sa kanyang bagong negosyong bubuksan. Kinuha ni Jack ang isang basurahan at inilagay sa isang lugar kung saan doon naman inilagay ni Damot ang hiningi niyang pera. Noong makaalis si Damot, kinuha muli ni Jack ang basurahan na may lamang pera. Noong makita niya ang pera, kahit papaano ay masaya siya dahil may pambayad na siya sa mga bills at nakaganti pa kay Damot. Dahil nakainom siya minsan, naikwento niya kay Anand na may kabit si Dina at na blackmail naman niya ang kalaguyo ng asawa. Akala ni Damot ay nakalusot na siya sa problema, pero
hindi naniniwala ang ama ni Daldali sa kanya. Tinakot siya ng biyenan na isasauli niya ang 30,000 na kinuha niya sa asawa sa loob ng 3 araw. Sumakit lalo ang ulo ni Damot dahil hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera. Naisip din niyang i-blackmail si Dina para humingi siya ng pera sa asawa niyang si Jack. Nabigla at natakot si Dina nang matanggap ang mensahe mula sa blackmailer na hinihingan siya ng 30,000 kapalit ng hindi pagbubulgar sa kanyang lihim. Problema din niya kung saan siya kukuha ng pera dahil 10,000 lamang ang naiipon niya. Nagsinungaling siya sa asawa na kailangan niya ang 20,000 para sa kanyang ama na may sakit. Dahil mahal pa rin niya si Dina, wala siyang magawa kundi ang magbigay. Sa opisina, muling nag-text si Jack kay Damot at humihingi ng 20,000. Sa sinabing lugar, doon inihatid ni Dina ang hininging 30,000 habang nagmamasid lamang sa di kalayuan si Damot. Noong makuha ni Damot ang pera, muli niyang inilagay sa basurahan na sinabi ni Jack na nandoon lamang din at inaabangan. Noong makaalis si Damot ay kinuha din ni Jack ang pera. Sa kabilang dako, tuwang-tuwa si Anand nang pumayag ang maganda nilang kaopisina na si Bowgli na makipag-date sa kanya. Dinala niya ang babae sa isang bar para sa planong lasingin at sana ay mabembang. Sa hindi inaasahan, siya pa ang unang nalasing at naipagtapat niya kay Bowgli na may kabit si Dina at bina-blackmail ni Jack ang mayamang kulasisi ni Dina. Akala ni Anand ay matinong babae si Bowgli, isa din pala siyang tulisan. Nagka-interes siya sa mga perang nakukuha ni Jack kaya binlockmail din niya ang kaopisina at nanghingi ng 30,000 kapalit ng pananahimik niya sa mga sekreto ni Jack. Galit na galit si Jack dahil hindi na naman siya makakabayad sa mga bills at mababawasan pa ang pera niya para kay Bowgli dahil sa kagagawa ni Anand. Tinext na lang niya uli si Damot at nanghingi ng 30,000. Habang sinasauli ni Damot ang hiniram niyang 30,000 sa mga magulang ni Daldali, muli siyang nainis dahil sa mensahe ni Jack na nanghihingi ng 30,000. Tinext din naman niya agad si Dina at hinihinga ng 40,000. Dahil sa wala ding makukuhanan si Dina, nanghingi uli siya kay Jack sa rason na para uli sa pampagamot ng kanyang ama. At gaya ng dati, nang maibigay ni Jack kay Dina ang 40,000, ibinigay naman ni Dina iyon kay Damot. Ibinigay din naman ni Damot ang 30,000 kay Jack na ibinigay naman kay Bowgli. Napikon na si Damot sa namba-blackmail sa kanya, binayaran niya si Chola na isang investigador para alamin kung sino ang blackmailer niya. Itinuro naman ni Chola kung saan makakabili ng murang baril si Damot. Muling humingi ng pera si Bowgli pero binalak na lamang ni Jack na kausapin ang babae. Mula kay Anand ay nalaman ni Jack ang tirahan ni Bowgli at kanyang pinuntahan. Nakiusap si Jack na wala na siyang pera at marami pa siyang babayarang bills sa kautang sa bangko. Hindi pumayag si Bowgli kaya nagpaalam na lamang si Jack. Susundan sana ni Bowgli pero aksidenteng nadulas ang babae, nabagsakan siya ng isang matigas na bagay at madaganan pa ng aparador. Agad na namatay si Bowgli, lalo pang kinabahan si Jack dahil dumating ang mga magulang ni Bowgli at alam niyang siya ang sisisihin sa nangyari sa kanilang anak. Nakaisip siya ng paraan para makatakas, hinubad niya ang kanyang mga damit saka nagtalukbong sa mukha ng eco bag at kumaripas ng takbo patakas. Hinabol man siya ng mga tao dahil sa nagpasaklolo ang mga magulang ni Bowgli pero nagawa pa rin niyang makatakas. Kinakabahan si Jack sa kanilang opisina dahil sa mga lispo na nag-iimbestiga sa pagkamatay ni Bowgli. Ang suspecha ni Anand ay si Jack ang salarin, sinabi ni Jack na hindi niya makaya ang pumatay ng kahit lamok, tao pa kaya. Hindi naniwala si Anand, bagkus ay sinabi niyang mananahimik siya basta paghahatian nila ang mga perang nakukuha niya kay Damot. Nagulat si Jack sa sinabi ng halos itinuturing niyang kapatid. Naisip din niyang malaking banta si Anand sa kanyang buhay dahil sa alam niya ang lahat-lahat ng mga sekreto ni Jack. Tinawag ng mga pulis si Anand para imbestigahan nang malaman na nanliligaw siya kay Bowgli. Mabilis namang kinuha ni Jack ang susi ng kotse ni Anand saka pinuntahan iyon kung saan nakaparada. Ilang sandali ang lumipas, nagmadaling isinauli ni Jack ang susi. Sinamahan ni Anand ang mga pulis sa kanyang kotse para busisihin na ikinagulat nila na makita sa kanyang compartment ang isang ebidensya. Sapat na iyon para madala si Anand sa presinto, inutusan ng kanilang boss si Jack na suhulan ang manager ng water district para putulin pansamantala ang supply ng tubig kinabukasan nang sa gayon ay lumakas ang benta nila ng tissue. Sa halagang 2 milyon, pumayag ang namumuno sa water district. Nalaman ni Chola na si Jack ang blackmailer ni Damot. Pero, sa halip na magulat siya kay Damot,
Tinawagan niya si Jack at sinabing sa halagang 50,000 ay hindi siya magsusumbong na siya ang humihingi ng pera kay Damot. Nakapagpiyansa si Anand at nang makalabas ay galit na hinabol ng pamalo si Jack. Humupa lang ang lahat ng sabihin ni Jack na bibigyan siya ng malaking pera. Pumayag pero nagbanta pa rin si Anand na ililibing niya ng buhay si Jack kung sisirain niya ang kanyang pangako. Samantala, nakahalata na si Daldali sa palaging pag-alis ni Damot. Minsan ay kanyang sinundan ang asawa at napatunayan na totoo ang kanyang hinala. Umuusok sa galit na umuwi si Daldali, pinauwi niya ng maaga ang kanyang mga kasambahay kasama na ang CQ. Nagtaka si Damot sa kanyang pag-uwi dahil madilim ang bahay, bigla siyang sinaksak ni Daldali at sa kanyang pagkagulat ay pinagbabaril niya ang asawa hanggang sa mapatay. Itatago sana niya ang bangkay ng asawa nang mag-text muli si Jack na nanghihingi ng 50,000. Dahil sa wala siyang pera, tinext niya uli si Dina at nanghingi naman ng 60,000. Nanghingi naman din agad si Dina kay Jack ng pera at sinabing pampa-opera ng kanyang ama. Nagulat siya sa sagot ni Jack na bahala na siya sa buhay niya. Tinawagan ni Jack ang mga magulang ni Dina at doon napagtanto niya na hindi totoo ang mga sinasabi ng asawa. Nagpasya si Jack na sundan ang lakad ni Dina, dahil walang mapagkukuhanan ng pera si Dina ay kanyang isinangla ang lahat ng kanyang mga alahas. Nagtungo si Dina sa isang mall na siya ding itinuro ni Jack na pagdadalhan ni Damot ng pera. Inilagay ni Dina ang pera sa isang basurahan at nang makaalis ay lumitaw naman si Damot. Kinuha niya ang 10,000 at iniwan ang 50,000 na para naman kay Jack. Nang makuha ni Jack ang pera ay nakipagkita agad siya kay Chola para ibigay iyon. Humingi ng pabor si Jack kay Chola na sabihin niya kay Damot na ang kanyang blackmailer ay si Anand. Tinawagan ni Anand si Jack at hinihingi ang kanyang ipinangakong pera. Sinabi ni Jack na maghintay lamang siya at papunta na siya sa kanyang bahay. Tinawagan din ni Chola si Damot at sinabing Anand ang pangalan ng kanyang blackmailer. Mainit ang ulo na nagpunta si Damot sa itinurong address ni Chola. Nang makita niya si Anand, agad niyang pinaputukan hanggang sa mapatay. Nagmadaling umuwi si Damot para maghugas ebidensya pero wala ng tubig dahil sa pinutol pansamantala ng water district. Dumating ang mga magulang ni Daldali at nakita siyang duguan. Inisip ng mga biyenan niya na pinatay niya ang kanyang asawa kaya ikinulong siya sa banyo saka nagtawag ng mga pulis. Hinuli naman nila agad si Damot. Sa kanyang opisina, ipinadala ni Jack ang mga larawan ni Damot kay Dina na nagpapatunay na ang kanyang kabit ang blackmailer niya. Napagtanto ni Dina na walang kwentang tao si Damot at sobra din ang pagsisisi niya sa panluloko kay Jack. Naghanda si Dina ng pagkain saka nagpaganda sa sarili para kay Jack. Natanggap ni Jack ang mensahe ni Dina na hihintayin niya ang asawa para sabay silang kakain. Walang pananabik na naramdaman si Jack sa nabasang mensahe, binura pa niya ang numero ng asawa sa kanyang cellphone, buo na ang kanyang pasya na hindi na siya uuwi sa kanilang bahay at iiwanan na niya ang babae. Napag-isip niyang basura si Dina at tama lang na dapat itapon ang mga basura. Nagtatapos ang pelikula sa galit na manager ni Jack dahil hindi ang kumpanya nila ang nakinabang sa pagkawala ng tubig kundi ang mga nagbebenta ng mga mineral water.